Umagang may dala ng bagong pag-asa, tibok ng puso, bawat hininga, kislap ng bituin, lamig ng hangin, sagot sa panalangin, di man natin hingin. Ang Pasko. Magandang araw po sa ating lahat. Narito tayo sa Taysan National High School upang makipanayam ang ilan sa mga guro, estudyante, student teacher at SSG. At ito ang Tropeo. Ano ang iyong paghihirap? Paano nasiling positibo pa rin ang iyong pananaw sa pagkamit ng iyong tagumpay? Sa totoo lamang, ang mga negatibong pananaw ay ibibigay sa akin ng motivasyon upang makamtan ko ang aking mga pangarap. At sabi ika nga nila, try and try to succeed. May mga bagay na hindi man natin sa una makuha, ngunit kapag sinubungan natin, ay makukuha natin ito. So kasama nito ang pagpusigyan natin sa ating ginagawa. Anong mga naging sangkap mo upang magtagumpay? Unang-una sa lahat, ay yung pagmamahal sa aking ginagawa. At saka masabi kong pagmamahal sa ginagawa, kapag mahal mo ang ginagawa mo, makukuha mo kung ano talaga ang gusto mo. Anong mga pinagdaanan mo bago mo makanta ng tagumpay? To tell you honestly, napakarami ko pinagdaanan bago kumukuha ang aking tagumpay. Una lamang dito, ay ang mga tao nakapaligid sa akin. Masabi kong hindi ko man na-please ang lahat ng tao sa mundo, maraming mga tao ayaw sa akin, ay sa umulo. Pero datapwat ganun man sila, masabi kong pinagsusuntapan ko pa rin sa mga bagay na meron ako. Dahil iniisip ko na na hindi sila ang dapat maging dahilan ng pagkabagsak ko. Sino mga naging inspirasyon mo? Unang-una sa lahat ay ang Diyos at ang aking pamilya. Na hindi na mga taong nakasaktan na sa buhay. At hindi ko makakalimutan ng mga taong galit sa akin o ayaw sa akin. Sapagkat sa pamamagitan nila, mas lalo ako nakakaroon ng motibasyon at nagiging inspirasyon ko sila sapagkat kung makukuha ko man yung gusto ko na akala nila ay hindi ko kaya, masabi ko sa kanilang mali ang hinala nila tungkol sa akin. Ang masabi ko, huwag silang focus sa mga habang ng buhay. Datapos hindi man nila nakuha ang gusto nila sa unang subok, maaari pa naman nilang itry hanggang sa magtagumpay sila. Kung mapapansin nyo, hindi naman lahat na naging successful ay ganun kayaman o karangyakang buhay, subalit sa pagsikap nila ay nakuha rin nila ito. At kung natin iisipin ng mga taong nakapaligid sa atin, sapagkat kung tayo naman ay babagsak, hindi naman sila ang babagsak, kundi tayo din. At kung tayo man ay magiging successful, hindi sila magiging successful, kundi tayo din. Kaya, sa kabuuan, try and try to succeed, and kung mo iisipin ko ano sasabihin ng iba, kundi gawin mo kung ano talaga ang gusto. Thank you. Thank you. Maaari po pa namin kayo makapanayam. Para sa aming unang katanungan po, sa kabila ng inyong paghihirap, paano nanatiling positibo pa rin ang inyong pananaw? Dahil naniniwala ko sa positive sa mind over matter, ang tao hindi dapat i-measure ang buhay sa kung anong paghihirap na nararanasan. Always stay positive para kung ano man hirap meron sa buhay, ma-overcome, and you can still smile at the end of it. Para sa ikalawang katanungan, paano nakatulong ang pagkakaroon ng matibay na kalooban? Saan? Nakatulong sa buhay. Apo. At sinasabi ko nga, I always believe na mind over matter. Pag matibay ang loob mo bilang tao, kahit anong ibato sa'yo, kahit anong ibato sa'yo, malalagpasan mo yun, and you can achieve whatever dreams you have. Anong mga sangkap upang makamtan ang tagumpay? Unang-una sa sipag, saka faith in God and faith in yourself, na alam mo, makakamtan mo ano man. Anong mga pinagdaanan mo bago makamtan ang tagumpay? Same with anyone else, siguro.
financial limitations. Yun. Sinong mga naging inspirasyon mo? Family. Siyempre. Sa kabila ng inyong paghihirap, paano natiling positibo pa rin ang inyong pananaw sa paggamit ng tagumpay? Okay. Positibong pananaw sa paggamit ng tagumpay, yun ay mga pangaral ng aking mga magulang. Siyempre, lagi nilang sinasabi sa akin na kailangan, pag may problema ka, huwag kang bibitaw. Lagi mong kakapitan ay ang Panginoon. But paano nga ba natin masasabi na bukod dun sa paghihirap mo, paano ka magiging positibo sa iyong pamumuhay? Siyempre, kailangan ng matalinong pagdesisyon upang yung mga paghihirap ay mapalitan para yung paghihirap ay mapalitan ng mga magagandang bagay. Anong mga sangkap ang inyong mga ginamit upang kayo ay magtagumpay? Sangkap na aking ginamit upang ako'y magtagumpay, ang una ang pagiging masipag. Sipagan sa pag-aaral. Pangalawa, tiwala sa Diyos. Lagi nagdadasal. Sa kabila ng mga problema, kailangan marunong ka pa rin magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat sa mga problema iyon dahil kung hindi dahil sa mga problema iyon, hindi ka lalago bilang isang tao. At pangatlo ay ang pagmamahal ko sa aking mga magulang. Kasi kung wala akong pagmamahal at utang na loob sa aking mga magulang, siguro ako ay wala ngayon sa pinatatayuan ko. Para makamit yung tagumpay. Siyempre, humarap din ako sa mga suliranin na sa tingin ko ay nalampasan ko at may times na gusto ko na ding tumigil at para pumili ng ibang courses kasi ang first choice ko sa pagpasok ay hindi education. Ang first choice ko ay industrial engineering. Pero dahil nga sa financial needs kaya pinuha ko na lang ang course na education. Ano pong masasabi ninyo o mensahe ninyo sa mga taong nagnanais ring maging katulad niyo? Okay. Isa sa mga nasasabi ko lamang sa mga gustong magtagumpay, huwag kayong sumuko sa inyong pangarap. Kasi yung pangarap na yan ay dadalhin niyo hanggang kayo ay mamatay. Hanggang magkaroon kayo ng sariling pamilya, magkaroon kayo ng mga apo. Huwag niyo silang susukuan. Kasi kung talagang gusto mo ang isang bagay, kahit anong mangyari at kahit anong problema man ang dumating sa iyo, yun ay iyong mapagtatagumpayan at walang makakapigil sa iyo ninuman. Okay, sa akin, isang salita lamang ay tiwala sa sarili para makamit mo yung mithiin mo sa buhay. At dito po natatapos ang aming pakikipanayam sa mga taong nagtagumpay. At ito po muli ang Tropeo! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit?